Isang milyonaryang babae ang napahagulgol nang makitang muli ang dati niyang asawa na naglalako ng lottery. Ang masakit na katotohanan na matagal nang nakabaon sa loob ng 16 na taon ay nagpatigil sa kanyang mundo. Sa gitna ng mataong palengke ng Maynila, isang negosyante ang natigilan nang makita ang isang lalaking nagbebenta ng lottery. Ang mga matang iyon ang paos na boses na, "Iyon, bakit tila kamukhang-kamukha ng dati niyang asawa na nawala 16 na taon na ang nakalipas?" Ito ang kwento ng magulong buhay ni Maria Ligaya, isang matagumpay na negosyante. At ang isang di inaasahang pagkikita na babago sa kanyang buong mundo. Kung malaman mo na ang katotohanan sa loob ng 16 na taon ay isang kasinungalingan lamang para protektahan ka, magpapatawad ka ba o magtatanim ng sama ng loob? Pakinggan natin ang madamdaming kwentong ito at ibahagi ang inyong saloobin. Hapon ng papatapos na taon sa isang palengke sa probinsya ng Cebu. Bumubuhos pa rin ang malakas na ulan at humahaginit ang hangin. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng matabang lechon, matamis na puto bumbong, at pawis ng mga tindera na lumilikha ng isang pamilyar na simponya ng isang probinsyang nagmamadali para sa paghahanda sa Pasko. Isang itim at makintab na Mercedes ang huminto sa harap ng isang bahay ampunan. Bumukas ang pinto. At isang peres ng kumikinang na high heels ang tumapak sa basang lupa. Siya si Maria Ligaya. Suot niya ang isang modernong barotsaya na kulay emerald green na bumabagay sa kanyang balingkinitang katawan. Naglakad si Ligaya ng may mahinahong tingin, sanay sa mga pampublikong pagpapakita. Nakapusod ang kanyang buhok at tinatakpan ng salaming pang-araw ang kanyang mga mata na sanay na sa liwanag ng entablado at mga mausisang tingin. Si Maria Ligaya, isang 41 taong gulang na negosyante, may-ari ng isang kadena ng mga hotel at real estate sa buong Visayas, ay papunta upang mamigay ng mga regalo, isang bagay na regular niyang ginagawa sa nakalipas na 10 taon. Ngunit ngayon mayroong kakaiba. Paglabas pa lang niya ng sasakyan, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay mayroong nakatingin sa kanya mula sa gitna ng maingay na karamihan. Sa gitna ng magulo at maingay na paligid, bumagal ang kanyang paglakad. At nang akmang papasok na sa bahay ampunan, isang paos at mahinang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Lottery, bili na kayo, isang tiket lang po para makauwi na ako." Ang boses na yon, bawat salita, nanginginig at pagod, ngunit napakapamilyar. Natigilan ang mga paa ni Ligaya na parabang ipinako sa kinatatayuan. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay gumalasa. Mga naglalako sa mga lumang kapote at sa mga pulubing hirap na naglalakad. At doon niya siya nakita. Isang payat na lalaki sa katanghalian ng kanyang edad, suot ang isang kupas at gusot na polo. At sinelas na putol na itinali lang ng goma. Nakayuko siya, hawak ang isang lukot na tali ng lottery, hindi makatingin sa kahit sino, at parang isang makina na paulit-ulit na sumisigaw. Ngunit ang mga mata niyang iyon, ang malungkot na mga mata na tila minsan nang namatay sa buhay na ito, ang nagpagulat kay Ligaya. Ang lalaking iyon ay si Julio, ang kanyang dating asawa na nawala sa buhay niya sa loob ng 16 na taon. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking nagpaiyak sa kanya hanggang sa maubos ang kanyang lakas dahil sa isang linya lang sa isang sulat. "Patawad, huwag mo na akong hanapin." Sa loob ng 16 na taon, naniwala siyang patay na ito o sumama na sa ibang babae tulad ng sinabi ng kanyang ama. Siya ay isang nakaraan na dapat nang ibaon. Ngunit ngayon, si Julio ay nasa harap niya sa isang kaawa-awang kalagayan na hindi niya makikilala kung hindi dahil sa mga mata niyang iyon. Ang mga matang dating pag-aari ng kaisa-isang taong gusto niyang tawaging pamilya. Lumapit siya, nanginginig, ikaw ba si Julio?" Natigilan ang lalaki, nanginig ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, tila tumahimik ang buong palengke. Kahit na maingay pa rin ang paligid, kahit na nagsisiksikan pa rin ang mga tao, para sa kanya, naglaho ang lahat. Tanging 2 peres ng mata. Isang takot at isang nagulat, ang nagtagpo matapos ang 16 na taon ng pagkakahiwalay. Naniga si Julio sa kinatatayuan, at bigla siyang umatras, namutla ang mukha at tumalikod para umalis. Walang sinabi, walang lingon. Sandali, sigaw ni Ligaya, garalgal ang boses. "Julio, ikaw ba yan?"
Hinabol niya ito, nadulas sa basang lupa at muntik ng matumba. Ngunit pagdating niya sa kanto, nawala na ito sa gitna ng dagat ng mga tao, tricycle, at mga naglalako na parabang hindi kailanman nagpakita. Tanging ang maruming kalsada at ang haginit ng hangin sa papalubog na hapon ang naiwan. Nanigas si Ligaya, hawak pa rin ang regalong hindi pa naibibigay, may luha sa kanyang mga mata, at malakas ang kabob ng kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng sakit, galit, at kawalan ng biglang. Dumating na parang isang malaking alon. 16 na taon na ang nakalipas, inakala niyang niloko siya, iniwan ng walang dahilan. 16 na taon makalipas. Muli niya itong nakita sa isang kalagayang hindi na mas bababa pa at tumakbo itong parang isang may kasalanan. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Sa gitna ng mga taong nagmamadaling magbalik probinsya, sa gitna ng ingay ng mga sigaw, sasakyan, at tawanan, biglang naramdaman ni Ligaya na nawawala siya, tulad ng isang batang kagigising lang mula sa isang panaginip. Hindi alam kung nasaan at bakit sobrang sakit ng nararamdaman. Sabi nila, may mga anino na kahit anong pilit ng panahon na burahin, hindi kailanman maglalaho. At ngayon, ang dating anino ay bumalik. Nang hindi inaasahan, na parang isang paalala mula sa tadhana. Nang gabing iyon, walang katinag-tinag sa malawak na mansyon ni Ligaya. Ang hangin ng gabi ay marahang humahaginit sa siwang ng bintana. Umiihip sa malaking espasyo sa puso ng babaeng dating tinaguriang reyna ng tela ng Visayas. Suot ang kanyang sedang pantulog, tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw. Nakatitig sa isang luma at kupas na litrato ng kanilang kasal. Hawak niya ito ng 2 kamay, bahagyang nanginginig. Ang litratong iyon ay matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang drawer. Isang lugar na hindi akalain ng sinuman na pagtataguan ng isang matagumpay na babae ng isang masakit na alaala. Sa litrato, isang masayang dalaga ang nakasandal sa balikat ng isang simpleng lalaki na may tapat na ngiti at maningning na mga mata. Sila yon, si Ligaya at Julio, noong araw ng kanilang kasal. 16 na taon na ang lumipas, at ang litratong iyon ay tila napunit sa kanyang isipan mula noong gabing iyon. Kinagat ni Ligaya ang kanyang labi. Naalala niya ang sinabi ni Julio noong nagsisimula pa lang sila, basta't magtiwala ka sa akin, poprotektahan kita hanggang sa huli. Ngunit hindi niya yon nagawa. Hindi lang siya nabigong protektahan siya, sinaktan pa niya ito ng husto na hindi na siya naglakas loob na magmahal pa muli sa loob ng maraming taon. Tumayo si Ligaya, dahan-dahang lumakad patungo sa hapagkainan kung saan ang mga pagkaing ipinahanda niya ay malamig na at hindi pa nagagalaw. Wala siyang kinain ni isang kagat, hindi dahil hindi siya gutom, kundi dahil ang kanyang puso ay puno ng mga alon ng alaala. Ipinikit ni Maria Ligaya ang kanyang mga mata at ang nakaraan ay bumuhos na parang baha. Noong taong iyon, katatapos lang niya sa kolehiyo at natanggap sa isang malaking proyekto. Doon niya nakilala si Julio, isang masipag at tahimik na construction engineer na palaging lihim na tumutulong sa iba. Humanga siya sa paraan ng pagpunas nito ng pawis sa isang manggagawang hinimatay sa gitna ng tirik na araw o sa paraan ng pag-ayos nito ng mga sirang tabla sa halip na baliwalain tulad ng ibang mga manager. Ang kanilang pagkakakilala ay hindi romantiko, walang mga bulaklak, kundi sa mga pagkakataong sabay silang umuwi sa probinsya at naghahati sa baon kapag nag-o-overtime. Ang kanilang pag-ibig ay mabilis at malakas na umusbong, tulad ng agos ng ilog pagkatapos ng malakas na ulan. Nagpakasal sila kahit na mahigpit na tumutol ang kanyang ama, si Don Sebastian, dahil si Julio ay isang mahirap na probinsyano lamang. Alam mo bang wala siyang kahit isang kapirasong lupa? Maghihirap ka lang habang buhay kung pakakasalan mo siya, minsan nang sinabi ng kanyang ama. Ngunit hindi nakinig si Ligaya. Naniwala siya sa pag-ibig sa mga kamay ng kanyang asawa. Umupa sila ng isang maliit na apartment at sabay na nangarap ng isang masayang tahanan. Hanggang isang gabi na lang bago. Siya opisyal na maging branch manager ng isang bagong bukas na kumpanya ng damit, isang oportunidad na pinangarap nilang dalawa ni Julio. Umuwi siya ng mas maaga para sorpresahin ito. Ngunit sa halip na ang kanyang asawa, isang di kilalang babae ang nakita niyang lumabas mula sa kanilang silid tulugan, habang si Julio ay nakatayo sa likod, namumutla at hindi makapagsalita. Ang mga text message sa telepono nito, ang mga lihim na kuhang litrato, lahat ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso.
Hindi siya nagtanong, hindi umiyak, hindi gumawa ng eksena. Iniwan lang niya ang divorce paper sa mesa at umalis. Mula noon, hindi na sila nagkita. 16 na taon ang lumipas na parang isang buong buhay. Ngayon, nakaupo pa rin si Ligaya. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing lamig ng dati. Mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang mga labi at namumula ang kanyang mga mata. Isang bahagi ng kanyang puso ang gusto pa ring maniwala na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan, ngunit ang isa pang bahagi ay bumubulong, niloko kanya. Kinuha niya ang susi ng safe at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ng makapal na mga dokumento ay naroon ang mga papeles ng kumpanya, mga disenyo mula pa noong kolehiyo, at isang maliit, lumang voice recorder. Nanginginig ang kanyang kamay nang pindutin niya ang play button. Isang pamilyar na malalim na boses ang umalingaw-ngaw, ang boses ng kanyang ama. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, iwanan mo si Ligaya, tanggapin mo ang perang ito at maglaho ka sa buhay niya. Pangalawa, hahayaan kong ako ang bahala sa nanay at lola mo. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Kung upahan ko ang isang truck para sagasaan ang 2 matandang iyon, sino ang maghihinala? Pumili ka. Tila nanigas ang dugo sa kanyang katawan. Ang boses ni Julio ay narinig pagkatapos, nanginginig, pakiusap po, huwag niyo silang saktan. Aalis-alis na po ako. Pero huwag niyong sabihin kay Ligaya. Ayokong malaman niya. Binitiwan ni Ligaya ang recorder. Nahulog ito sa sahig at tumalsik ang takip ng baterya. Sa isang iglap, tila gumuho ang lahat ng yelo sa kanyang puso. Lahat ng pagdududa, lahat ng tanong na bakit ay nasagot na. Ang kanyang ama, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng husto, ang siyang sumira sa kanyang kaligayahan gamit ang malalamig na kalkulasyon. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa mesa at umiyak na parang isang bata. Bawat patak ng luha ay may kasamang hikbi. Nasasaktan siya at nagsisisi dahil sa mabilis niyang pag-alis. Sa hindi pagkakaroon ng lakas ng loob na tanungin siya para malinawan. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, bumulong siya sa sarili, hindi ba ako nagkaroon ng sapat na tapang para maniwala sa iyo? O masyado lang akong nadala sa manipulasyon ng aking ama? Ang ilaw ay patuloy na tumatama sa malamig na hapagkainan, ngunit sa puso ni Ligaya, may isang bagay na nag-aalab. Galit ba? Awa? O ang simula ng isang paglalakbay para sa pagtubos? Yumuko siya para kunin ang recorder. Kahit na dumudugo ang kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Kailangan niyang makita muli si Julio, kailangan niyang sabihin ang lahat, kailangan niyang mapatawad kung may oras pa. Mahigpit niyang hinawakan ang recorder, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Sa pagbubukang liwayway, lumabas siya ng mansyon, hinahangin ang kanyang pantulog at isang bagong determinasyon ang nabuo. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, tanggapin mo ang perang ito at maglaho ka sa buhay ng anak ko. Pangalawa, panoorin mo ang nanay at lola mo na itulak sa daan ng walang pumapansin, nasa sa iyo ang pagpili. Ang boses na yon, 16 na taon na ang nakalipas, ay ang mabigat na hatol na nagtulak sa buhay ng 3 tao sa magkakaibang direksyon. At ngayon, ito ay umalinggaw ng malamig mula sa maliit na recorder sa kamay ni Ligaya. Sa gitna ng karangyaan ng malaking mansyon, kung saan inakala niyang namumuhay siya sa kapayapaan, napaupo si Ligaya sa isang upuan, namumutla ang mukha at dilat ang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang recorder na parabang gusto niya itong durugin. Bawat salitang lumalabas sa boses ng kanyang ama, si Don Sebastian, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang boses ni Julio ay narinig pagkatapos, garalgal, at walang buhay, pakiusap po, pakiusap, huwag ninyo silang saktan. Ako susundin ko po ang sinabi ninyo, pero huwag ninyong ipaalam kay Ligaya. Ayokong masaktan siya. Humagulgol si Ligaya, ibinagsak ang ulo sa kanyang mga kamay, basang-basa ang manggas ng kanyang damit sa luha. Ang lahat ng pinaniwalaan niya sa loob ng 16 na taon ay isang palabas lamang na maingat na isinadula, at ang direktor ay walang iba kundi ang kanyang ama na palagi niyang iginagalang. Ang tingin ni Julio noong araw na iyon, ang malungkot na tingin na hindi nagmamakaawa, hindi nagpapaliwanag, kundi parang isang taong inilibing ng buhay sa katahimikan, ay malinaw na bumabalik sa kanyang isipan. Sa loob ng maraming taon, binabagabag siya ng tingin.
na yon, ngunit wala siyang sapat na tapang para magtanong, walang sapat na katinuan para harapin ito. Bumalik ang mga alaala, isang madilim na hapon 16 na taon na ang nakalipas. Inimbitahan si Julio sa bahay ni Don Sebastian. Ang malawak na sala, ang makintab na mesa na gawa sa kahoy, lahat ay maayos hanggang sa nakakapanlamig. Nakaupo si Don Sebastian sa gitna ng sopa. Tuwid ang likod, magkakrus ang mga braso, ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan at paghamak habang tinitingnan ang binatang nasa harap niya. Si Julio noon ay 27 taong gulang pa lamang. Isang mabait na lalaki na may amoy pa ng alikabok mula sa construction site ang kanyang damit, magalang na nakayuko, hindi alam na malapit na siyang makarinig ng mga salitang parang kidlat. Akala mo ba hahayaan kong mabuhay si Ligaya kasama ang isang hamak na inhinyero, ngumisi si Don Sebastian. Ako mahal po namin ni Ligaya ang isa't isa. Pangako ko pong magsisikap. Pabulong na sabi ni Julio. Magsisikap, sigaw ng matanda. Ang pagsisikap ba ay makakapagpakain sa nanay mo? Paano ang ulyanin mong lola? Sasabihin ko sa'yo, pinasubaybayan ko na sila. Kung masunog ang bahay na yon, walang maghihinala, naiintindihan mo. Tumindala si Julio. Gulat ang kanyang mga mata, ano po ang sinasabi ninyo? Napakasimple. Kumuha siya ng isang makapal na sobre at inilagay sa mesa. Kunin mo ang perang ito. Kailangan mong magpanggap na niloko mo siya. Inayos ko na ang lahat, hahayaan mo lang siyang mahuli ka at pagkatapos ay maglaho ka na sa buhay. Nya. Kung hindi, ako ang bahala sa nanay at lola mo. Tila nasasakal ang silid. Gustong tumutol ni Julio, gustong sumigaw, ngunit ang imahe ng kanyang paralisadong ina na nakahiga sa kama at ang kanyang ulyanin na lola ay nagpatahimik sa kanya. Pagpatay po ang ginagawa ninyo, nanginginig niyang sabi. Huwag kang magkunwaring moralista sa akin. Hindi ko hahayaang mapahiya ang anak ko dahil sa isang mahirap na probinsyano. Pinoprotektahan ko ang dangal ng pamilyang ito, isa ka lang basura. Yumuko si Julio, nagwawala ang kanyang kalooban. Alam niyang kung tututol siya. Hindi lang siya ang magdurusa. Mahal niya si Ligaya, mahal na mahal, ngunit hindi niya kayang isakripisyo ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay para sa pag-ibig. Nang gabing iyon, ginawa niya ang eksaktong inutos ni Don Sebastian. Isang di kilalang babae na inupahan ng matanda ang pumunta sa kanilang apartment. Sinubukan niyang maging malambing kahit nadurog ang kanyang puso. At tamang-tama ang pagdating ni Ligaya. Ang tingin niya sa kanya noong mga sandaling iyon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ngunit hindi siya pinayagang magpaliwanag. Yumuko na lang siya at hinayaang umalis ito magpakailanman. Sa kasalukuyan, tumingala si Ligaya na mumugto ang mga mata. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa dingding, ang lalaking laging naroroon sa bawat okasyon ng kanilang kumpanya, nagsasalita ng may kapangyarihan at dignidad. Ngayon, gumuho na ang lahat. Papay. Bulong niya, paos ang boses. Bakit? Bakit ka naging ganito kasama? Mahigpit niyang hinawakan ang recorder at tumayo. Patalon-talon ang kanyang mga hakbang, ngunit sa kanyang puso ay may nag-aalab na apoy, hindi lang galit kundi isang pagkamulat. Kailangan niyang harapin ito, kailangan niyang hanapin ang lalaki mula sa nakaraan, kailangan niyang humingi ng tawad kung may pagkakataon pa. Ang litrato ng kasal sa mesa. Ang recorder sa kanyang kamay, at ang makapal na dilim sa labas ng bintana, lahat ay tila bumabalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya atras. Sa isang lumang bangketa malapit sa maingay na palengke, isang payat na lalaki sa katanghalian ng edad ang nakasuot ng lumang sombrero, hawak ang isang tali ng lottery, at paos na sumisigaw, bili na kayo ng lottery. 2 tiket na lang po para sa hapon. Hinanhin ang kanyang kupas na polo na naglantad sa kanyang mga ugat-ugatang braso na sunog sa araw. Mabagal ang kanyang mga hakbang ngunit hindi pagod. Ang kanyang mukha ay maitim dahil sa araw at hangin, ngunit mayroon pa ring bahid ng kabaitan sa kanyang mga mata, na para bang sa gitna ng lahat ng hirap, mayroon siyang pinanghahawakang hindi nababasag. Siya si Julio. Ang lalaking dating may masayang pamilya, isang asawang nagmamahal sa kanya ng buong puso, at nawala ang lahat sa isang gabi lamang, 16 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng hapon sa
Palengke, umuwi si Julio sa kanyang maliit na inuupahang silid sa dulo ng isang pasikot-sikot na eskinita. Ang bubong na yero ay kupas na, at sa loob ay sapat lang para sa isang lumang kawayang kama. Isang mesang kahoy na may sira sa gilid, at ilang simpleng gamit. Si Aling Myong, ang kanyang ina, ay nakahiga sa kama, kuba ang likod, at sobrang hina ng mga binti na kahit paggalaw lang ay nagdudulot ng mahinang ungol. Nay, inumin niyo na po ang gamot. Bumili po ako ng mainit na lugaw, mahinang sabi ni Julio, takot na magulat si Lola Inday. Si Lola Inday, ang kanyang lola, ay nakaupo sa sulok, hawak ang isang plastik na manika na walang isang mata, ngumingiti, tapos biglang iyak at tatawa ulit. Hindi nagulat si Julio, sanay na siya. Matagal nang ganoon ang matanda. Nalilito, minsan nakakaalala, minsan nakakalimot, minsan tinatawag siyang tatay, minsan akala si Aling Myong ay kapitbahay. Lumapit siya at umupo sa tabi nito, pinunasan ang luha nito ng isang lumang panyo. Lola, tahan na po. Bukas ng hapon, dadalhin ko kayo sa simbahan para magpaaraw, doon sa paborito ninyong lugar. Umiti ulit ang matanda. Ang tawa ay paos at pilit, ngunit sa mga mata ni Julio, ito pa rin ang pinakamahalagang bagay na natitira sa kanya. Sa gabi, matapos alagaan ang kanyang ina at lola, mag-isang naupo si Julio sa ilalim ng ilaw ng gasera. Mahina ang kuryente sa silid, ang dilaw na ilaw ay kumikindat-kindat. Sa mesa ay isang lumang libro, mga aral ng kagandahang asal para sa mga bata. Luma na ang pabalat, naninilaw na ang mga pahina, ngunit binabasa pa rin niya ito gabi-gabi na parang isang ritual. Ito ang mga librong ginamit niya sa pagtuturo noon bago nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya maaaring maging guro dahil sa bigat ng pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit itinago pa rin niya ang mga libro, hindi para basahin, kundi para ipaalala sa sarili. Kahit mahirap, hindi dapat kalimutan kung paano maging isang mabuting tao. Pagdating sa huling pahina, huminto si Julio. Isinara niya ang libro, tumingala sa butas-butas na kisam, at narinig ang haginit ng hangin sa siwang ng yero. Ligaya ni bulong niya. Patawad. Wala na akong ibang magagawa noon. Nawala ang kanyang boses, hindi na sigurado. Sa loob ng maraming taon, hindi niya binanggit ang pangalang iyon, sa tuwing naiisip niya ito, kumikirot ang kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Alam niyang wala siyang karapatang umasa ng kapatawaran, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang magkita sila muli para sabihin ang mga salitang itinago niya sa loob ng 16 na taon. Tumayo si Julio, marahang inayos ang kumot ng kanyang ina, at hinaplos ang balikat ng kanyang lola. Tahimik na ang silid, tanging ang hangin. At ang paghinga ng mga lumang pader ang naririnig. Sa labas ng bintana, nakasabit ang maputlang buwan. Tahimik na nakaupo si Julio habang pinagmamasdan ang buwan, hinangin ang mga tiket ng lottery sa mesa. Ang kanyang puso ay puno rin ng mga alaalang hindi pa nawawala. Biglang tinakpan ng ulap ang buwan. Binalot ng dilim ang silid. Inabot niya ang gasera at sinindihan ulit, ang apoy ay kumikislap. Bago naging matatag. Isang bagong araw ang magsisimula, at muli siyang lalabas sa kalsada, maglalako ng lottery, at miniti sa mga taong hindi man lang alam ang kanyang pangalan. Nang hapong iyon, habang papalubog na ang araw sa likod ng mga lumang gusali, huminto si Maria Ligaya sa harap ng isang lumang mansyon sa isang maliit na eskinita. Ang mga hagdanan patungo sa beranda ay may mga bakas. Nanang panahon, isang lumang kahoy na karatula ang nakasabit pa rin, Alonzo Law Office, hindi na nag-opisina. Tumayo siya sandali, nakatingin sa nakabukas na pinto, mahigpit na hawak ang kanyang mamahaling bag na wala ng halaga sa kanya ngayon. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang amoy ng mga lumang libro, amag, at insenso ay sumalubong sa kanya na nagdulot ng kakaibang pakiramdam na para bang bumabalik siya sa nakaraan. Si Alonzo, ang dating abogado ng kanilang pamilya, ay puti na ang buhok at payat, nakaupo sa gitna ng silid na puno ng mga libro. Tumingala siya. At tila huminto ang kanyang mga mata nang makita siya. Ligaya, anong kailangan mo sa akin? Tanong niya, paos ang boses. Hindi siya nagpaligoy-ligoy, kailangan kong malaman ang katotohanan. Mayroon bang kontratang pinapirmahan ang tatay ko kay Julio?
Natigilan ang matanda, ang kanyang kamay ay huminto sa gitna ng pahinang binabasa. Bumaba ang katahimikan sa silid na parang mabigat na usok. Ligaya, may mga bagay na mas masakit kapag nalaman mo. Sapat na po ang sakit na nararamdaman ko, tay, putol ni Ligaya. Gusto ko lang malinawan para hindi ko kamuhian ang taong dapat patawarin at hindi patawarin ang taong hindi karapat-dapat sa katahimikan. Umayos ng upo si Alonzo at dahan-dahang tumayo patungo sa isang lumang aparador. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ito, naghahalungkat sa mga maalikabok na dokumento. Sa wakas, kumuha siya ng isang makapal na sobre. Itinago ko ito dahil sa isang banda, duwag ako at sa kabilang banda. Inisip kong hindi mo dapat malaman. Inilagay niya ang sobre sa harap niya, walang sinabi. Nanginginig na binuksan ni Ligaya. Isang papel na A4 na makinilyado, naninilaw na at may mga lukot sa gilid. Nakasulat dito ang personal na kasunduan sa pagiging kumpidensyal at pagtatapos ng kasal. Binasa niya ang bawat linya na parabang binabasa niya ang sarili niyang puso. Unang partido. Si Julio ay sumasang-ayon na makipaghiwalay kay Maria Ligaya, itigil ang lahat ng ugnayan, at hindi ibubunyag ang anumang dahilan o sitwasyon sa sinumang ikatlong partido. Bilang kapalit, ang unang partido ay tatanggap ng tulong na 4,000 piso para sa pag-aalaga ng kanyang ina at lola. Ang anumang pagbubunyag, muling paglapit, o reklamo ay ituturing na paglabag at ang ikalawang partido ay may karapatang humingi ng legal na aksyon. Sa dulo ng papel ay ang garapal na pirma ni Julio, katabi ang isang itim na thumbmark na tila dugong pilit na inilagay. Sa ilalim, isang maliit na sulat na parang huling habilin, tinatanggap ko ito para sa aking ina at lola, naway maging maayos ang iyong buhay. Nalabo ang paningin ni Ligaya, nanginginig ang papel sa kanyang kamay sa bawat paghinga. Tiniklop niya ang papel at idinikit sa kanyang dibdib, na parabang pinupunan ang isang butas na hindi kailanman gumaling. Totoo nga, lahat ay totoo, garalgal niyang sabi. Tahimik na nakaupo si Alonzo, hindi makatingin sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina na parang hangin. Pumunta dito si Julio noon at nakiusap na huwag ipaalam sa anak ni Don Sebastian. Sabi niya, mas gugustuhin niyang kamuhian kaysa mapahamak ang anak ninyo. Hiningi lang niya na itago ko ang isang kopya kung sakaling kailanganing maalala ang katotohanan. Tumayo si Ligaya, namumula ang mga mata. Yumuko siya bilang paggalang ngunit matatag ang kanyang boses, salamat po. Ang natitira, alam ko na ang dapat kong gawin. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak, walang lingon, walang pag-aalinlangan. Sa labas, ang paglubog ng araw ay matingkad pa rin, ang araw ay tila nagpipigil din, nagbibigay ng huling sinag sa maalikabok na bintana ng bahay ng abogado, kung saan ang isang papel ay dating pinirmahan sa gitna ng sakit, ngayon ay nahuhulog na parang mga piraso ng isang buhay. Lumabas si Ligaya, hinampas ng hangin. Ang kanyang mukha, nagulo ang kanyang buhok. Mahigpit niyang hinawakan ang kopya ng kontrata, ipinikit ang mga mata, na parabang pinipigilan ang isa pang hikbi. Sa kanyang kamay, ang naninilaw na kontrata, ang bawat nanginginig na salita ay tila dumudugo sa hangin. Ang mahinang ulan ay tumagal mula hapon hanggang gabi. Sa isang maliit at pasikot-sikot na eskinita sa gilid ng palengke, ang mga bubong na yero ay tumutulo sa basang sahig. Ang tunog ng anunsyo mula sa barangay ay humahalo sa tunog ng ulan na lumilikha ng isang malungkot na kapaligiran. Nakatayo si Maria Ligaya sa harap ng isang lumang inuupahang silid sa dulo ng hilera, kung saan alam niyang nakatira si Julio kasama ang kanyang ina at lola. Nanginginig niyang hawak ang isang paper bag na naglalaman ng isang kulay abong sweater, ang sweater na ginansilyo para sa kanya ng ina ni Julio noon. Sa loob ng 16 na taon, itinago niya ito na parang isang sugat na hindi gumagaling. Ngayon, ibinalik niya ito, hindi para isauli, kundi bilang isang paraan ng paghingi ng tawad. Akma na sana siyang kumatok ng bahagyang bumukas ang lumang pinto. Ang ilaw ng gasera mula sa loob ay nagbigay liwanag sa isang payat na anino. Iyon ay si Aling Myong, ang ina ni Julio. Tinitigan siya nito ng 1 segundo, 2 segundo at pagkatapos ay gumalaw ang kanyang mga mata. Pautal-utal siyang nagsalita, paos ang boses, ikaw ba si Ligaya? Ikaw yung dating nagmahal ng totoo kay Julio, hindi ba? Natigilan si Ligaya, nanikip ang kanyang lalamunan.
Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, naaalala pa rin siya ng babaeng ito, nakikilala sa isang tingin lang, kahit na malabo na ang kanyang paningin dahil sa katandaan. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita. Nanginginig na binuksan ni Aling Meong ang pinto at pinapasok siya. Sa loob ng silid na wala pang 1 metro kwadrado ay isang maliit na mundo ng simple at nasirang mga bagay. Isang lumang kama ang nakasandal sa dingding at sa ibabaw nito ay si Lola Inday, ang lola ni Julio, na hindi mahimbing ang tulog at bumubulong ng mga walang kahulugang salita. Sa isang sulok ay may isang tuyong bulaklak, maayos na inilagay sa tabi ng isang bote ng effervescent oil at isang boteng may lamang tubig ulan. Kumuha si Aling Meong ng isang lumang plastik na upuan at inalok sa kanya. Ang kumikindat-kindat na dilaw na ilaw ay tumama sa kanyang mukha na puno ng kulubot at pagtitiis. Bumalik ka na pala? Dapat lang na bumalik ka. Masaya yon kahit hindi niya sinasabi. Yumuko si Ligaya, magkadikit ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay hindi lang niya kaharap ang kanyang dating biyenan, kundi isang bahagi ng kanyang kabataan na iniwan niya. Pasensya na po, hindi ko po alam. Akala ko po niloko niya ako eh. Ngumiti ng malungkot si Aling Meong, may luha pa rin sa kanyang mga mata. Akala ko rin. Sinisi ko siya kung bakit niya sinaktan ang anak ng iba pero hindi siya nagpaliwanag. Sinabi lang niya, patawad, Nay. Pero kung babalik ako, gagawin ko pa rin yun. Tuminala si Ligaya sa kanya. Ang payat na kamay ay marahang ipinatong sa kanya, nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Mahal ka niya. Tinatawag pa rin niya ang pangalan mo sa panaginip. Minsan, nagigising siya sa gabi, tahimik na nakaupo sa labas, pinagmamasdan ang ulan, tulad ng araw na umalis ka. Sa labas, hindi pa tumitigil ang ulan, ang hangin ay pumapasok sa siwang ng bintana, nagpapagalaw sa manipis na kortina na parang isang pusong hindi mapakali. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang mga araw na naghirap si Julio. Nag-tricycle, nagbenta ng lottery, nagturo sa mga mahihirap na bata, para lang may pambili ng gamot para sa kanya at kay Lola Inday. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Kung alam ko lang noon, kung naintindihan ko lang, marahil hindi kita hinayaang umalis ng walang pagpigil. Noon, akala ko siya ang mali, pero ngayon, nakikita kong ako ang mali, kaming lahat. Ikaw ang pinakamatinding nagdusa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Kung nagsalita lang ako kung hindi ako nanahimik kung ibinagsak ni Ligaya ang kanyang ulo sa kandungan nito. Isang hikbi ang kumawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na taon, umiyak siya na parang isang maliit na bata sa mga bisig ng isang biyenan na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong maging ina. Patawad po dahil umalis ako nang hindi siya tinanong ni isang salita. Nandoon sila, 2 babae, isang matanda, isang akalay matatag na, sabay na umiiyak sa katahimikan. Sa gitna ng maulang gabi. Walang sisihan, walang galit, tanging ang hangin at pagsisisi. Bago umalis, lumuhod si Ligaya sa harap ni Aling Meong, hindi para humingi ng tawad, kundi para magpasalamat. Isang huling paumanhin sa kanyang dating biyenan, na minahal siya na parang sariling anak kahit sa katahimikan lamang. Hindi siya pinigilan, hindi pinunasan ang kanyang luha, sinabi lang ng mahina. Na halos humalo sa ulan, kung may isang taong handang yumuko, marahil hindi sana nawala ang isang buong buhay. Lumabas si Ligaya sa inuupahang silid. Hinangin ng gabi ang kanyang buhok. Ngunit ang kanyang puso, kahit malamig, ay mas magaan na ngayon. Dahil sa gabing iyon, isang matandang puso ang yumakap sa kanya tulad ng dati, noong bagong kasal pa lang siya, hindi pa marunong maghiwa ng gulay o magsaing. Ang tiktak ng lumang orasan ay marahang umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Ang mansyon na dating marangya ay ngayon ay malamig at tahimik, na parang isang malaking libingan na nagtatago ng mga hindi nasabing salita. Nakatayo si Maria Ligaya sa harap ng kanyang ama, si Don Sebastian, na may nanginginig na mga kamay. Sa salaming mesa ay naroon ang naninilaw na kontrata, kasama ang kopya ng voice recording na kapapalabas lang niya. Ang ilaw ng chandelier ay tumatama sa bawat letra, na tila kumikinang na dugo. Hindi siya nagsalita sa unang ilang segundo. Tinitignan lang niya ang kanyang ama na parabang naghahanap ng kahit kaunting init mula sa nakaraan, ngunit ang mukha nito, kahit may ilang kulubot na, ay kasing lamig pa rin ng dati. Papa. Paus niyang sabi.
Bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin, kay Julio, sa maliit na pamilyang sinubukan kong buuin? Nagkrus ng braso si Don Sebastian, tuwid ang likod na parang isang taong sanay. Mag-utos. Hindi siya sumagot agad, tinitigan niya ito sa mata, at pagkatapos ay lumingon sa hardin ng mga rosas sa labas ng balkonahe, kung saan halos lahat ng bulaklak ay nalaglag na. At tanging mga tinik na lang ang natira. Anak, ginawa ko ang dapat gawin para sa iyong kinabukasan. Kinagat ni Ligaya ang kanyang labi hanggang sa magdugo. Itinulak niya ang kontrata. Patungo sa kanya. Papapilitin ang isang tao na pumirma, bilhin ang kanilang katahimikan, yan ba ang para sa akin? At ang voice recording, itatanggi mo ba? Hindi pa rin mukhang nagulat si Don Sebastian. Tiningnan niya ang ilang linya sa papel at ibinaba ito. Hindi ko itatanggi. At hindi ko itinatago. Masyado kang malambot, hindi mo naintindihan kung paano ka protektahan. Kung hahayaan kitang mamuhay kasama ang isang tulad niya mahirap, walang kinabukasan, walang pinag-aralan, saan ka pupulutin, naggangalit na sabi ni Ligaya. Inhinyero siya, isang taong may tapang na magmahal at mamuhay ng marangal. Kinuha mo sa kanya ang lahat at kinuha mo sa akin ang karapatang pumili. Ngumisi ito, pumili. Hindi dapat pumili ng emosyon ang mga babae. Dapat silang pumili ng realidad. Ang pag-ibig ay parang ulap lang, pamilya, karera, pera ang magpapanatili sa iyong buhay. Sumigaw siya, namumula ang mga mata. Kaya sa buong buhay ko, hindi ako pwedeng magmahal. Wala akong karapatang maging masaya. Dahil lang gusto mong maging mayaman ako, gusto mong maging karapat-dapat ako sa posisyong nilikha mo. Ang kasambahay ay nakatago sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, naririnig ang lahat, ngunit hindi makahinga ng malakas. Sa loob ng mahigit 20 taong paglilingkod kay Don Sebastian, hindi pa niya nakitang magkaharap sina Don Sebastian at Ligaya ng ganito. Tama ka, gusto kong maging karapat-dapat ka. Dapat kang magpasalamat para doon, sabi ni Don Sebastian sa parehong tono. Magpasalamat? Tumawa siya. Tumulo ang luha. Dapat akong magpasalamat dahil pinilit mo ang taong mahal ko na lokohin ako. Dahil hinayaan mong maghirap ang kanyang ina at lola. Dahil tinapakan mo ang puso ko at tinawag itong pagmamahal. Hindi siya sumagot. Tumayo siya, dahan-dahang lumakad patungo sa estante ng libro, at kinuha ang isang lumang album ng litrato. Binuksan niya ito sa pahina ng kanilang kasal ni Julio. Ang litratong dati niyang itinuring na kahiyahiya. Ayokong matulad ka sa nanay mo, mahina niyang sabi, na para bang nag-iba ang kanyang boses. Isang babaeng pumili ng bulag na pag-ibig at iniwan. Sa kahirapan. Hindi ko hahayaang sundan mo ang kanyang mga yapak. Tumindala si Ligaya at matagal siyang tinitigan. Inulit mo ang pagkakamali pero mas malala pa. Hindi mo ako pinatay sa gutom, kundi sa kalamigan. Pumasok ang hangin mula sa balkonahe, nagpagalaw sa puting kurtina. Sa hardin, nalaglag ang mga talulot ng rosas. Ang sala ay kasing lamig pa rin ng araw na bumalik siya. Pagkatapos ng diborsyo, walang laman at malungkot. Isinara ni Don Sebastian ang album. Hindi siya lumingon. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Kung hindi mo naiintindihan, bahala ka na. At umalis siya. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo. Bawat yapak ay parang tumatama sa kanyang puso. Napaupo si Maria Ligaya, tinakpan ang mukha at humagulgol. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang sanay na siya sa kalamigan ng kanyang ama, ngunit ang sakit ng isang batang pinagkaitan ng karapatang magmahal ay hindi tumatanda. Lumapit ang kasambahay. Marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Maam Ligaya, hindi sa hindi ka mahal ng amo mo, hindi lang siya marunong magmahal. Tumindala siya, puno ng luha ang mga mata, hindi marunong. O hindi kailanman gustong matuto. Hindi sumagot ang kasambahay. Ang tanong na yon ay marahil walang makakasagot kundi si Don Sebastian mismo, ngunit marahil hindi niya ito sasabihin kailanman. Ang nakakapasong sikat ng araw sa Cebu ay bumabalot sa lumang palengke, kung saan nagtitipon ang maraming tao para kumita. Ang amoy ng patis, luyang gulay, at isda ay humahalo sa mainit na hangin na nagpapapikit sa sinumang dumaan. Mabagal na naglakad si Julio sa mga sira-sirang tindahan, ang kanyang kupas na polo ay basang-basa ng pawis.
Hawak niya ang isang tali ng lottery na luma na dahil sa init. Akmang sisigaw na sana siya nang marinig niya ang isang batang babae na tumutula. Abik ang aso ay tumahol tumakbo sa bakod. Natigilan siya, biglang kumirot ang kanyang puso. Ang paraan ng pagbasa, ang diin sa bawat salita, ay eksaktong katulad ng paraan ng pagtuturo niya sa mga bata noon. Lumingon siya, at sa isang sulok ng palengke, sa ilalim ng isang lumang tolda. Isang batang babae ang nakaupo sa isang maliit na plastik na upuan, hawak ang isang kahoy na pisara na may sulat na tisa. Sa tabi niya ay isang babaeng nagbebenta ng isda, naglilinis habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Nanigas si Julio sa kinatatayuan, bumalik ang isang dating damdamin. Noong mga hapon noon, nakaupo rin siya sa isang banig, sa gitna ng ingay ng palengke. Tinuturuan ang mga bata ng bawat letra, bawat salita. Si Sir Julio ba yan? Naku, buhay pa pala siya, isang boses ng babae ang narinig mula sa katabing tindahan ng gulay. Lumingon si Julio. Si Aling Nena yon, ang ina ni Bianca, ang pinakabatang estudyante sa kanyang klase sa palengke noon. Binitiwan niya ang kanyang basket ng gulay at tumakbo para hawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at saya. Diyos ko, hindi ko inaasahang makita ka ulit. Naaalala mo pa ba si Bianca ko? Dahil sa iyo, natuto siyang bumasa at maging mabuting tao. Ngumiti si Julio, hindi makapagsalita, nanikip ang kanyang lalamunan. Ang mga kamay ni Aling Nena ay magaspang at kalyado, ngunit mainit, kasing init ng isang alaala mula sa nakaraan. Halika. Uminom ka muna ng tsaa. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay hindi pa marunong bumasa ang mga bata. Hinila niya siya sa kanyang tindahan. Umupo siya sa isang lumang pulang plastik na upuan. Sa harap niya ay isang baso ng malamig na tsaa na halos natunaw na ang yelo. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Hindi gaanong nagbago ang lugar, ito pa rin ang sulok ng palengke kung saan dati. Siyang naglalatag ng banig para magturo. Alam mo ba, sir, nagsimulang magkwento si Aling Nena habang naghihiwa ng kangkong. Noong araw na umalis ka, umiyak ang mga bata buong hapon. Si Bianca. Mali ang pagkakasulat ng pangalan mo pero hindi niya binura, sabi niya baka makalimutan niya. Ngumiti siya, namumula ang mga mata. Ang huling beses na nagturo siya sa mga bata ay isang gabi. Pagkatapos ng malakas na ulan. Naaalala niya ito dahil noong gabing iyon, umiyak ang kanyang lola buong gabi, at pagkatapos noon ay ang nakatakdang pagkikita niya kay Don Sebastian. Pagkatapos noon, hindi na siya guro kundi isang lalaking pasan ang bigat ng buhay. Isang boses ang narinig mula sa likuran, sir. Lumingon siya. Isang binatang nakaputing polo, hawak ang isang folder, ang lumapit. Nagniningning ang mga mata, nanginginig ang mga balikat. Naaalala niyo pa po ba ako? Ako po si Bianca. Si Bianca na laging mali ang spelling ng lola at ginagawang lolo. Nanlaki ang mga mata ni Julio. Ang taong nasa harap niya ay isang matatag na lalaki, may tindig ng isang edukadong tao. Ngunit ang mga mata ay pareho pa rin, ang mga mata ng isang batang minsan nang humawak sa kanyang kamay para matuto ng bawat letra. Sir, 10 taon na po kitang hinahanap, kahit saan ako magpunta, nagtatanong ako. Nakatapos na po ako ng pag-aaral, nagtuturo na po ako sa aming baryo. Ipinangako ko po sa sarili ko na kapag nakita kita ulit, yuyuko po ako para magpasalamat. Yumuko si Bianca sa harap ng maraming tao sa gitna ng palengke. Tila huminto ang ingay ng palengke. Tumigil ang mga nagtitinda at mamimili. May ilan na tumalikod para punasan ang kanilang luha. Isang mahirap na naglalako ng lottery. Ay ang guro pala ng marami. Hindi nila inaasahan. Lumunok si Julio, nanikip ang kanyang lalamunan. Walang yumuko sa kanya sa loob ng maraming taon. Walang tumawag sa kanya ng sir mula nang umalis siya sa lugar na ito. Bianca, pasensya na kung hindi ako nanatili. Hindi po, sir, itinanim niyo ang kaalaman sa aming mga puso. Hindi po namin kayo kailanman nakalimutan. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Julio. Sa loob ng maraming taon, namuhay siyang parang isang anino, tahimik na naglalakad sa gitna ng mga tao. Ngunit ngayon, sa gitna ng maingay na palengke, naaalala siya ng mga tao hindi dahil sa kanyang kahirapan, kundi dahil sa pag-asang ibinigay niya sa kanila. Nahulog ang pisara mula sa kamay ng batang babae.
Pinulot ito ni Julio at isinulat gamit ang tisa, ang isang mabuting tao ay hindi kailanman makakalimutan. Nagpalakpakan ang buong palengke. Mahina lang ang palakpak, ngunit puno ng pagmamahal. Tuminala siya sa langit, isang puting ulap ang dumaan, at gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, sa maliit na kusina sa likod ng malawak na mansyon, ang ilaw mula sa fluorescent na bumbilya ay kumikindat-kindat, kung minsan ay maliwanag, kung minsan ay madilim. Tulad ng puso ng isang taong matagal nang nagkimkim ng damdamin. Ang tunog ng kumukulong tubig mula sa lumang takure ay nagdagdag ng katahimikan sa paligid. Tila ang buong bahay ay humihinga ng marahan. Tahimik na nakaupo si Maria Ligaya sa isang sulok ng mesa, ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa naninilaw na dingding. Ang pagbabalik niya mula sa palengke ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Hindi pa siya makalma matapos makita muli si Julio sa kanyang payat at malungkot na anyo. At lalong hindi niya inaasahan na ang isang dating inhinyero, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ay ngayon ay nabubuhay sa paglalako ng lottery, tahimik na tila hindi kailanman umiral sa lungsod na ito. Isang mahinang ubo ang narinig mula sa kanyang likuran. Si Aling Nenita iyon, ang matandang kasambahay na kasama na ng kanyang pamilya sa loob ng mahigit 30 taon, mula pa noong siya ay isang batang nagtatakbo sa pasilyo. Ma'am Ligaya. Maaari po ba kitang istorbohin sandali? Tanong niya, nanginginig ang boses, hawak pa rin ang tray ng tsaang katitimpla lang. Tumango si Ligaya, sininyasan siyang umupo sa tapat niya. Kumuha si Aling Nenita mula sa kanyang bulsa ng isang bagay na maingat na nakabalot sa isang lumang panyo. Nang buksan niya ito, isang naninilaw na litrato ng kasal, ang litratong kinunan kina Ligaya at Julio sa harap ng simbahan noon. Ang litrato ay punit sa gitna, at tanging ang kalahati ni Ligaya ang natira. Ma'am, naaalala niyo po ba noong gabing umalis kayo? Ako po ang huling nakakita kay Sir Julio sa hardin. Natigilan si Ligaya, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Nakita ko po siyang nakatayo ng matagal sa ilalim ng puno ng kalatsutsi sa harap. Malakas po ang hangin. Pero nakatayo lang siya doon, hawak ang litratong ito, at pinunit niya sa gitna. Pero hindi niya kayang itapon lahat, itinago niya ang kalahati na may litrato ninyo. Tila tumahimik ang paligid, kumislap ang ilaw, at ang anino ng dalawang babae ay lumitaw sa dingding, isang matanda, isang malungkot. Narinig ko po noong araw na yon na may tinatawagan ng amo, galit na galit. Hindi ko po naintindihan lahat, pero narinig kong sinabi niyang kailangan niyang paniwalain si Ma'am na duwag si Julio para tuluyan na siyang iwan. Huwag daw hayaang mag-alinlangan siya. Huminto si Aling Nenita, nagbuhos ng tubig sa malamig na tsaa, nanginginig ang kanyang mga kulubot na kamay. Tapos, inutusan po ako ng amo na dalhin ang kontrata sa sala. Noon ko po nakita si Sir Julio na nakaupo doon, nakayuko. Pinapirmahan po siya ng pera at ng kasunduang maghihiwalay, sa kondisyong hindi niya ito kailanman sasabihin. Nakita ko pong umiyak siya. Ang isang lalaking umiiyak, alam niyo na po. Mahigpit na hinawakan ni Maria Ligaya ang kanyang kamay. Kaya pala alam niyo na noon. Opo, alam ko po, pero hindi po ako nagsalita. Natakot po ako na matanggal, na mawala ng tirahan, na lalo kayong masaktan. Pumatak ang luha ni Aling Nenita sa mesa, ang dilaw na ilaw ay tumama sa mga luha na parang mga butil ng pagsisisi. Nagkamali po ako. Ma'am. Sana sinabi ko agad. Kung sinabi ko noon, marahil hindi kayo umalis ng may sakit. Hindi sana naging ganito si Sir Julio. Tumayo si Ligaya, lumakad sa paligid ng mesa patungo kay Aling Nenita, walang salita ng paninisi, walang galit, yumuko siya at niyakap ang matandang babae, na para bang niyayakap ang isang bahagi ng kanyang sirang alaala. Hindi po kita sinisisi. Sana lang nalaman ko ng mas maaga. Garalgal niyang sabi. Ang maliit na kusina ay tanging ang tiktak ng orasan sa dingding at ang buntong hininga ng dalawang babae ang naririnig. Isang dating kasambahay, isang dating amo, ngayon ay magkatabing nakaupo na parang magkapareho ang sinapit. Sa tapat na dingding, ang punit na litrato ng kasal ay maayos na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang mahinang hangin ay pumasok sa siwang ng pinto, bahagyang itinaas ang litrato, na para bang may isang taong marahang itinataas ang isang bahagi ng alaala, umaasang gumaan ito. Minsan,
Hindi kailangan ng tao ng kapatawaran, kundi ng isang taong nakakaintindi sa takot na kinailangan nilang harapin sa buong buhay nila. Nang gabing iyon, malamig ang hangin na dumadaan sa nakabukas na bintana. Ang mga tunog ng insekto ay umalingaw-ngaw mula sa hardin, kasabay ng kaluskos ng mga dahon na parabang nagbubulungan ang kalikasan tungkol sa mga bagay na hindi masabi ng malakas. Sa silid-tulugan sa ikalawang palapag ng mansyon, ang dilaw na ilaw ng lampara ay bumabalot sa puting dingding kung saan nakasabit ang maraming guhit ng mga estudyante, mga simpleng crayon drawing. Ng isang bahay, isang nakangiting araw, isang pamilya ng 3 na magkahawak kamay. Sa kaliwang sulok ay may isang maliit na frame na may sulat kamay na, "Ikaw ang lahat sa akin, Nay." Nakasandal si Maria Ligaya sa kama, marahang hinahaplos ang noo ng kanyang natutulog na anak. Ang mukha ng bata ay parang isang blankong papel, malinis at payapa. Ang pangalan niya ay Miguel. 15 taong gulang, mabait, masipag mag-aral, at hindi kailanman nagdulot ng problema sa kanyang ina. Matagal na tinitigan ni Ligaya ang matangos na ilong at mga labi ng kanyang anak. Marahan niyang hinawakan ang mga labi nito at bumulong, kasing hina ng hangin, "Anak, kung malaman mo kung sino ang tatay mo, magagalit ka ba sa akin?" Walang sumagot, tanging ang mahinang pag-ikot ng electric fan. Ang tunog ng mga kuliglig ay umalingaw-ngaw mula sa malayo, ngunit ang katahimikan ang siyang nagpadurog sa kanyang puso. Tumayo siya, lumapit sa maliit na mesa sa tabi ng kama at binuksan ang drawer. Mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na kahoy na kahon na kupas na. Binuksan niya ito at kinuha ang isang lumang ultrasound na lukot na, ang sulat ay malabo na. 12 linggo, lalaki. Ina, Maria Ligaya. Noong araw na yon, matapos siyang umalis, nalaman ni Ligaya na buntis siya. Nagpanik siya, hindi makapagsabi sa kahit sino, at wala na siyang tiwala para hanapin si Julio. Sa gitna ng matinding sakit, pumunta siya sa isang ospital sa probinsya, tahimik na nanganak, at isinulat ang kanyang pangalan sa parehong hanay ng ina at ama. Si Aling Nenita lang ang nakakaalam, ngunit hindi niya ito kailanman binanggit. Pinalaki niya ang kanyang anak ng mag-isa ng may buong pagmamahal at determinasyon, ipinangako niyang hindi na hahayaang may sumira sa tiwala ng kanyang anak. Lumaki si Miguel sa isang marangyang buhay, nag-aral sa magandang eskwelahan, maayos manamit, magalang sa mga nakatatanda, ngunit hindi kailanman nagtanong tungkol sa kanyang ama. "Nay, bakit po wala akong tatay tulad ng mga kaibigan ko?" Isang beses lang niyang tinanong iyon noong nasa ikalawang baitang siya. Niyakap lang siya ni Ligaya at sinabing, "Dahil sapat na ang pagmamahal ko para sa ating dalawa." Naniwala siya ng buo at hindi na nagtanong pa. Bumalik si Ligaya sa kama at umupo. Marahan niyang hinaplos ang itim na buhok ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. "Miguel, patawarin mo ako dahil naglihim ako sa'yo. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa'yo na mabuting tao ang tatay mo, hindi ko lang naprotektahan ang pag-ibig namin." Umiyak siya, tahimik na pumatak ang mga luha sa kumot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na taon, naramdaman niyang napakaliit niya sa harap ng isang natutulog na bata. Isang payapang tulog, hindi alam na isang buong lihim ang bumabagsak sa puso ng kanyang ina sa tabi niya. Mabagal na lumipas ang gabi, nanatiling gising si Maria Ligaya sa tabi ng kanyang anak. Hanggang sa pumasok ang unang sinag ng araw sa mga kortina. Ang huni ng mga ibon ay narinig mula sa malayo, unti-unting nagigising ang lungsod. Nagising si Miguel, kinusot ang kanyang mga mata at umupo, ngunit nakaalis na ang kanyang ina. Lumapit siya sa kanyang mesa, akmang kukunin ang kanyang kwaderno nang mapansin niya ang isang bagay na nakausli sa pitaka ng kanyang ina na naiwan kagabi. Kinuha niya ito. Isang lumang naninilaw na piraso ng litrato, ngunit malinaw pa rin ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang babaeng nakapangkasal. Kalahati na lang ang mukha ng lalaki. Ngunit ang mga linya ay napakapamilyar. Natigilan si Miguel. Idinikit niya ang piraso ng litrato sa kanyang dibdib, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan na matagal na niyang pinipigilan, sino ang tatay ko at bakit hindi ko siya nakilala? Tumingin siya sa bintana, kung saan ang dilaw na sinag ng umaga ay tumatama sa mga bougainvillea na itinanim ng kanyang ina. Sa kanyang mga mata, isang kislap ng kuryusidad at pag-asa ang nagsimulang sumibol,
tulad ng isang maliit na usbong na lumalabas sa lupa. May mga katotohanan na kahit gaano katagal itago, ay laging hahanap ng paraan para bumalik. Hindi sila nawawala, naghihintay lang sila na magkaroon ng sapat na tapang ang mga taong sangkot para harapin ito at sapat na pagmamahal para hindi na ito iwasan pa. Nang hapong iyon, payapa at maaraw sa Cebu. Ang papalubog na araw ay nag-iwan ng isang mainit na kulay kahel na guhit sa mga palayan na inaani na. Ang ginintuang palayan ay umaabot hanggang sa abot tanaw, ang amoy ng palay ay dinadala ng hangin patungo sa ilog. Ang tubig ay dumadaloy ng tahimik na parabang hindi kailanman nagdala ng mga piraso ng alaala na iniwan ng mga tao, 16 na taon na ang nakalipas. Huminto si Julio ng kanyang bisikleta sa isang maliit na daanan sa tabi ng ilog. Lumingon siya kay Maria Ligaya. Ang babaeng minsan niyang binitiwan sa gitna ng sakit, na tila hindi makapagsalita. Maganda pa rin siya, ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi na bata at masigla tulad ng dati, kundi isang malalim. At may karanasang kagandahan, tulad ng isang perlas na hinubog ng panahon. Tahimik silang naglakad patungo sa isang lumang batong upuan. Sa ibabaw ng upuan ay nakaukit pa rin ang mga salitang ginawa. Gamit ang isang patalim noon, Julio Panandang Pandagdag Ligaya 20 Becerra. Kahit na natabunan na ito ng lumot, ang bawat letra ay nakikita pa rin, hindi malinaw ngunit sapat para makilala. Hinawakan ni Ligaya ang ukit. Nanginginig ang kanyang kamay, isang mahinang hangin ang dumaan, nagpagalaw sa kanyang buhok. Nag-iwan ng isang dating amoy, amoy ng ilog, amoy ng dayami, amoy ng bukid na nakatatak sa alaala. Salamat sa pagpunta, unang nagsalita si Julio, paos ang boses na tila matagal nang nagpipigil. Tumango si Ligaya, walang sinabi, umupo lang sa batong upuan, hawak ang laylayan ng kanyang damit. Tumingin siya sa ilog, kung saan dati silang naupo at nag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, isang maliit na bahay, isang hapunan na may tawanan ng mga anak. Wala akong kailangan. Mabagal na sabi ni Julio. Sana lang patawarin mo ang sarili mo, hindi ako. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa puso ni Ligaya. Lumingon siya kay Julio, ang kanyang mga mata ay tila nabuksan sa ibang paraan, hindi na paninisi, hindi na tanong na bakit, kundi isang pag-unawa. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi para sa kapayapaan ng iba, kundi para sa sarili. Yumuko si Julio at kumuha mula sa kanyang bulsa ng isang maliit na bagay na nakabalot sa papel. Nang buksan niya ito, isang singsing na gawa sa damo na tuyo na ngunit buo pa rin. Ang mga hibla ng damo ay naging kulay kape na. Ngunit iyon ang nagbigay dito ng halaga, isang patunay ng isang pag-ibig na minsan ay naging totoo. Itinago ko ito mula nang umalis ka, hindi ko kayang itapon, hindi ko kayang tingnan. Pero hindi ko rin kayang kalimutan. Inabot ni Julio ang singsing sa kanya. Kunin mo kung napatawad mo na ako. Dahan-dahang inabot ni Maria Ligaya. Nanginginig ang kanyang mga daliri hindi dahil sa singsing kundi dahil sa mga alaalang bumuhos na parang baha. Isang hawak sa kamay, isang pagsandal sa balikat sa tabi ng ilog, isang pangarap tungkol sa hinaharap na hindi nila inaasahang mabilis na maglalaho. Tumulo ang luha, pumatak sa tuyong singsing, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na parang isang liwanag sa gitna ng isang bagyo. Pinapatawad kita, sabi niya. Nanginginig ngunit malinaw ang boses. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong maging payapa. Ang mga salitang iyon ay hindi na nangailangan ng paliwanag. Ito ay isang tuldok. At isang simula para sa isang bagong kabanata sa buhay ng dalawang tao. Magkatabi silang nakaupo ng walang imik, tahimik na pinagmamasdan ang ilog. Sa itaas, isang pulang saranggola ang lumipad sa kalangitan na parabang dala ang lahat ng hindi nasabi. Hinangin ito, ngunit naging matatag muli sa asul na kalangitan. Nang ihatid ni Julio si Ligaya sa sasakyan, walang nagsabi ng si paalam. Tanging mga tingin na puno ng init at kabaitan, walang sisihan. Naintindihan nilang tapos na ang nakaraan at magpapatuloy sila sa kanilang mga landas, walang anumang pasan. Sa likod nila, ang ilog ay patuloy na dumadaloy, ang mga palayan ay naninilaw, at ang lumang batong upuan ay naroroon pa rin, isang saksi sa isang pag-ibig na hindi buo ngunit hindi kailanman pinagsisihan. Ang hangin ng gabi sa pagtatapos ng taon ay marahang umiihip sa mga puno ng akasya sa hardin ng mansyon ni Don Sebastian. Sa pinakamataas na palapag, ang dating makapangyarihang lalaki ng Cebu ay
Tahimik na nakaupo. Ang kanyang anino ay humahaba sa malamig na sahig. Ang lungsod sa malayo ay maliwanag, maingay sa mga sasakyan at mga taong naghahanda para sa bagong taon, ngunit ang lugar kung saan siya nakaupo ay napakatahimik na naririnig niya ang bawat tiktak ng lumang orasan sa sala. Ang sweater na ginansilyo, ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong asawa, ay suot niya ngayong gabi. Ang amoy ng lumang lana ay humahalo sa amoy ng salabat mula sa kusina. Si Aling Nenita, ang kasambahay na kasama niya sa loob ng halos 30 taon, ay tahimik na inilagay ang isang tasa ng saa sa mesa at umalis ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng kalungkutan, na para bang alam niyang may mabigat na pasanin ang kanyang amo, ngunit naiintindihan din niyang walang makakapagpayo sa kanya ngayon. Hawak niya ang isang kupas na picture frame, isang litrato niya kasama ang kanyang asawa at ang kanilang nag-iisang anak na si Ligaya noong bata pa ito. 8 taong gulang pa lang si Ligaya noon, nakatali ang buhok sa dalawa, at masayang nakangiti sa tabi ng kanyang mga magulang. Dati siyang ipinagmamalaki dahil ginawa niya ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ngayon, nagsisimula na siyang magtanong anong kinabukasan. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang sarili na nag-iisa sa bisperas ng bagong taon. Ang tunog ng telebisyon mula sa sala ay umabot sa itaas. Ayaw niya sanang manood, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi niya ito pinatay ngayong gabi. Ang balita sa pagtatapos ng taon ay nagtatampok ng mga taong nagbibigay inspirasyon. Isang lalaking naglalako ng lottery, dating inhinyero, ngayon ay nagbubukas ng libreng klase para sa mga batang lansangan sa loob ng mahigit 10 taon. Tinatawag siyang Sir Julio ng mga tao, ang taong naghahasik ng kaalaman sa gitna ng pang-araw-araw na buhay. Natigilan si Don Sebastian, bahagyang tumagilid ang baso ng alak sa kanyang kamay, ang pulang likido ay parang dugo. Lumitaw sa screen si Julio, ang kanyang dating manugang na pinilit niyang iwan ang kanyang anak. Hindi na bata si Julio, ngunit mabait pa rin ang kanyang ngiti. Sa isang maliit na entablado sa isang community center, yumuko siya para magpasalamat sa lahat at biglang sinabi, "Isa lang po akong ordinaryong tao, hindi karapat-dapat sa parangal. Ang mas karapat-dapat sa akin ay isang babaeng naging ilaw ng aking buhay. Kung wala siya, marahil hindi na ako ang sarili ko ngayon." Humangin ng malakas, nagulo ang puting buhok ni Don Sebastian. Mahigpit niyang hinawakan ang picture frame, ang kanyang mga kamay na dating pumipirma ng maraming kontrata at namamahala ng malalaking proyekto ay ngayon ay nanginginig na parang isang taong unang beses na nagkamali. Walang kasama, walang boses sa mansyon, tanging ang haginit ng hangin at ang ugong ng kanyang konsensya. Nagsimula itong kumatok mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Yumuko siya. Bumubulong. "Nagkamali ako, anak." Nang matapos siyang magsalita, nahulog ang baso ng alak, nabasag sa kanyang paanan, ang alak ay kumalat na parang dugo, nagpula sa bawat malamig na baldosa. Sa malamlam na ilaw mula sa lungsod, ang lalaki ay biglang naging maliit at kaawa-awa. Nagputukan ang mga paputok sa labas. Ang mga liwanag ay pumunit sa kalangitan ng gabi na parabang sinusunog ang dilim ng lumang taon, nagbubukas ng pag-asa para sa bago. Ngunit hindi siya lumingon. Tumayo lang siya, dahan-dahang lumakad patungo sa pinto ng rooftop, at isinara ito ng malakas na parabang pinipigilan ang lahat ng masasayang tunog. Sa malawak na silid, tanging ang kanyang anino na pasuray-suray ang natira, ang dilaw na ilaw ay tumatama sa bawat malalim na kulubot sa kanyang mukha. Ang lalaking laging nananalo sa negosyo, na ipinagmamalaking nagplano sa buhay ng kanyang anak hanggang sa kaliit-liitang detalye, ay ngayon ay tahimik na natatalo sa sarili. Walang paputok na sapat na malakas para matabunan ang mahinang katok ng pagsisisi. Walang liwanag na sapat na nakakasilaw para maitago ang kalungkutan ng isang amang nawalan ng lahat dahil sa pag-aakalang tama siya. Nang gabing iyon, walang kumukutitap na ilaw sa mansyon, walang bumabati, walang amoy ng bibingka o puto bumbong, tanging isang malamig na tasa ng salabat sa mesa, isang picture frame na nakataob. At si Don Sebastian, na nagsimulang marinig ang kanyang sariling puso matapos ang maraming taon ng katahimikan. Sa umaga ng bagong taon, ang hamog ay nakakapit pa sa bawat dahon ng mga bulaklak sa maliit na hardin sa likod ng mansyon. Ang hangin ay marahang umiihip, nagdadala ng isang banayad na lamig na nagpapabigat sa puso.
Sa isang lumang mesa sa beranda, tahimik na nakaupo si Don Sebastian, nanginginig na hawak ang isang itim na pluma, isang bagay na hindi niya ginamit sa loob ng maraming taon. Ang blankong papel sa harap niya ay 3 beses nang napalitan. Sa bawat pagsulat ng ilang linya, nilulukot niya ito at itinatapon sa basurahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya huminto, ang sulat ay garapal at basa ng luha, para kay Ligaya. Ang anak na inakala kong pinakamamahal ko, ngunit siya rin ang pinakamatindi kong nasaktan. Huminto siya, bumuntong hininga, at tumingala sa sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon. Ang kapayapaan ay nagpadurog sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, nagtayo siya ng isang matibay na kuta, iniisip na mapoprotektahan niya ang kanyang anak mula sa lahat ng sakit. Ngunit hindi niya inaasahan na siya mismo ang sisira sa kaligayahan nito sa ngalan ng pag-ibig. Sa sulat, inamin niya ang lahat, mula sa pagpilit kay Julio na umalis, hanggang sa pag-upa ng espiya at pag-arte ng isang eksena ng pagtataksil. Dala pa niya ang pera para pilitin ang kanyang manugang na pumirma sa isang walang kondisyong kasunduan sa diborsyo, na may kasamang habambuhay na pananahimik. Ikinuwento niya ang gabing ihatid niya si Ligaya sa airport. Pinilit siyang mag-aral sa ibang bansa nang walang anumang paliwanag. Noong nakaupo ka sa eroplano na walang naghatid sa'yo. Kundi ako, nalungkot ka ba? Isinulat niya. Pinatay ko ang huling yakap niyo ng taong mahal mo gamit ang isang mamahalin, ngunit walang kwentang biyahe. Naging malabo ang papel dahil sa luha. Hindi luha ng isang nagsisising ama, kundi luha ng isang talunan. Isa lang ang hihilingin ko, hindi para patawarin mo ako, kundi sana tawagin mo akong Papa, tulad ng dati, walang sisihan. Walang distansya. Miss na miss ko na ang boses mong tumatawag sa akin. Nang isulat niya ang linyang iyon, ibinagsak niya ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang buong katawan ay pumayat at lumiit sa gitna ng sikat ng araw. Sa kabilang mansyon sa kabilang panig ng lungsod, katatapos lang ng pulong ni Maria Ligaya. Pag-uwi niya, inabutan siya ni Aling Nenita ng isang makapal na sobre na may sulat kamay na napakapamilyar. Hindi niya ito binuksan agad, dinala niya ito sa altar ng kanyang ina, kung saan siya pumupunta tuwing katapusan ng linggo para magsindi ng kandila. Maglabas ng sama ng loob at umiyak mag-isa. Nang ang liwanag ng kandila ay nagbigay linaw sa sulat na, para kay Ligaya, nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Ang sulat ay halos 10 pahina ang haba. Habang binabasa niya, lalo siyang napakagatlabi, at hindi na malayang tumutulo na ang kanyang mga luha na bumasa sa mga huling linya. Walang pagtatanggol sa sulat, tanging isang ama na hinubad ang kanyang kapangyarihan at isinulat ang katotohanan na parang isang batang nagkamali, sa unang pagkakataon ay inamin na mali siya. Patawad dahil pinatay ko ang iyong pag-ibig, ang iyong tiwala. Patawad dahil sinira ko ang isang pamilyang dapat sanay na mukadkad. Humagulgol si Ligaya, umiyak na parang isang bata. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib, lumuhod sa harap ng altar ng kanyang ina, at nanginginig na sinabi, Mama, bakit mo ako hinayaang lumaki sa ganitong bahay? Naniwala akong isang bayani si Papa. Ang kanyang mga hikbi ay tumagal, humahalo sa tunog ng kampana ng simbahan mula sa malayo. Kinaumagahan, nang ang araw ay nagsimulang tumagos sa mga kortina, mag-isang nakaupo si Ligaya sa kanyang opisina. Sa harap niya ay ang sulat ng kanyang ama at isang lumang litrato, siya, ang kanyang ama, at ang kanyang ina, sabay na nakangiti sa kanyang ika-10 kaarawan. Tahimik niyang tiniklop ang sulat at inilagay sa isang bagong sobre. Kasama nito, inilagay niya ang litrato nilang 3. Huminga siya ng malalim, inilagay ang kamay sa kanyang puso. Ang pusong iyon ay minsan nang nadurog dahil sa amang pinakamamahal niya. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na taon, ang pusong iyon ay natutong yumuko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sapat na itong malakas para magpatawad. Tumayo si Ligaya. Mayroon siyang desisyon, hindi para ayusin ang nakaraan, kundi para iligtas ang natitirang hinaharap. Isang hinaharap kung saan karapat-dapat malaman ng kanyang anak ang tungkol sa isang lolong hindi pa niya natatawag sa pangalan. Papa, pwede ka bang sumama sa akin? May isang taong kailangan mong makilala. Ang mga salita ni Maria Ligaya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bakuran na nagpatigil kay Don Sebastian. Papasok na sana siya sa sasakyan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang ilong,
nagpatingkad sa mga malalalim na kulubot sa mukha ng isang lalaking inakala niyang hindi kailanman hingi ng tawad. Ngunit ngayon, hindi niya inaasahan na ang taong pinilit niyang alisin sa buhay ng kanyang anak ay ang taong haharapin niya bilang isang nagkamali. Hindi na nagsalita pa si Ligaya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at umupo sa driver's seat. Dahan-dahang pumasok ang matanda, hindi nagtanong kung saan sila pupunta. Alam niyang ang lugar na iyon ay hindi isang marangyang gusali o isang pamilyar na mansyon, kundi isang lugar na minsan niyang ipinasara gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang mundo ni Julio. Ang tutorial center ay nasa isang maliit na eskinita sa isang mahirap na komunidad. Dati itong isang lumang pagawaan ng kahoy na inayos ni Julio at ng ilang kaibigan gamit ang kanilang naipon at mga donasyon. Ang pangunahing silid ay ginawang silid-aralan na may mga nakasabit na alpabeto na gawa sa colored paper, maliliit na mesa at upuan, at mga pader na may mga sira ngunit malinis. Sa likod ay isang maliit na kusina kung saan si Julio mismo ang nagluluto at nagtitimpla ng tsaa para sa mga mahihirap na magulang tuwing may pulong. Nang huminto ang sasakyan, nag-alinlangan si Don Sebastian na bumaba. Ngunit ang tingin ng kanyang anak ay hindi nagalit, kundi isang bagay na hindi niya kayang talikuran, ang kapayapaan ng isang taong nalampasan na ang lahat. Nakaupo si Julio sa isang plastik na upuan sa isang sulok. Tinatahi ang isang sirang bag ng isang bata. Nang marinig niya ang sasakyan, tumingala siya. Sa isang iglap, tila tumahimik ang lahat. Binuksan ni Maria Ligaya ang gate, sumunod si Don Sebastian. Bahagyang nakayuko. Walang nagsalita. Tatlong tao ang nagkatinginan na parang tatlong sangay ng isang ilog na dating nagkahiwalay, ngayon ay nagtagpo sa huling liko. Maupo po kayo, sabi ni Julio. Sa isang pantay na boses. Hindi siya tumayo, ngunit mayroon pa ring paggalang sa kanyang mga mata. Sa loob ng silid-aralan, ilang bata ang sumilip. Sabi ng isang batang babae sa kanyang kaibigan. Ang ganda ng babae, parang artista. Nandito ako para pakinggan ka, nagsalita si Don Sebastian. Nanahimik sandali si Julio. Hindi siya nanisi, hindi nang asar, dahan-dahan lang niyang ibinabaang. Karayom. Hindi na po ako galit sa inyo. Hindi dahil karapat-dapat kayong patawarin, kundi dahil ayokong lumaki ang anak ko na may pusong bato, hindi alam kung ano ang tunay na pagmamahal. Natigilan si Don Sebastian. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa kanyang ego na matagal nang matatag. Salamat dahil buhay ka pa, mahina niyang sabi at tila ang bigat ng buong buhay niya ay bumagsak sa kanyang mga balikat, yumuko siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, yumuko siya sa harap ng isang dating manugang, isang taong pinalayas niya ng walang awa. Tahimik na nakatayo si Maria Ligaya, namumula ang mga mata. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid-aralan. Lumabas si Miguel, hawak pa rin ang kanyang libro sa matematika. Natigilan siya nang makita ang tatlong matatanda. Tumingin siya sa paligid at huminto kay Don Sebastian, may kaunting gulat, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Pa, uwi na po tayo. Ang simpleng tanong ay nagpabigat sa kapaligiran. Tumingin si Don Sebastian sa bata, na parabang may isang bagay na gumuho sa loob niya. Ang maliit na bibig ay kamukha ni Ligaya noong bata pa, ang mga mata ay kasing liwanag ng kay Julio. Alam niyang ito ang batang hindi niya kailanman nakilala, ang kanyang dugo, ang kanyang luha, ang kaligayahang hindi niya kailanman nahawakan. Hindi naghintay ng sagot, lumapit si Miguel at inabot ang kanyang kamay. Ang isang kamay ay humawak kay Julio, ang isa pa ay inabot niya sa kanyang lolo. Sabay na po tayong umuwi, lolo, may lechon na po sa bahay. Hindi sumagot si Don Sebastian. Ngunit may luha sa kanyang mga mata. Inabot niya ang maliit na kamay na nakaabot sa kanya. Ang kamay na iyon ay magaan at mainit, na parabang tinatanggal ang bawat layer ng yelo sa kanyang puso. Na naipon sa loob ng maraming taon. Tatlong tao, tatlong mahahabang anino sa lumang semento, ang papalubog na araw ay bumabagsak, na lumilikha ng isang mainit na ginintuang guhit, na umaabot sa hinaharap. Walang nagsasalita, ngunit ang bawat hakbang nila ay hakbang ng tinatawag na pamilya, kung saan hindi mahalaga kung sino ang tama o mali, ang mahalaga ay marunong bumalik. Sa umaga ng bagong taon, ang mahinang hangin ay pumasok sa bintana ng silid-aralan,
dala ang amoy ng bagong ani na palay na humahalo sa amoy ng mga bagong libro. Ang libreng sentro ng pag-aaral ay nasa ilalim ng isang matandang puno ng sampalok na may mga bagong usbong. Mas masigla ang kapaligiran kaysa karaniwan. Ang maliit na bakuran ay puno ng mga gawang kamay na palamuti ng mga estudyante. Isang tela ang may nakasulat na, maligayang pagbabalik sa paaralan. Muling sumisibol ang mga buto ng pag-ibig. Nakasuot ng puting polo si Julio, hawak ang listahan ng mga bagong estudyante. Nakatayo sa harap ng silid-aralan. Ang kanyang mukha ay wala ng lungkot. Ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata ay tila nagpapaliwanag pa sa kanyang mabait na tingin. Nakasabit sa isang kahoy. Na-frame sa tabi ng pinto ang tuyong singsing na damo na buo pa rin. Isang dalaga ang lumapit, isang bagong boluntaryo. Nag-aalangan siyang nagtanong, kayo po ba ang taong tumanggi sa sariling kaligayahan para lang mapanatili ang kapayapaan ng iba? Ngumiti si Julio, tumango, hindi kinumpirma, hindi rin itinanggi. Ang tanong na iyon ay hindi na isang pasanin sa kanya. Ito ay parang isang maliit na ilog na bumalik na sa pinagmulan, hindi na nagugulo ang pusong matagal nang nagtiis sa gitna ng sakit at katahimikan. Sa loob ng silid-aralan, ang mga lumang mesa ay malinis. Si Miguel, na ngayon ay 16 na taong gulang, ay inayos ang kanyang kwelyo, nakatayo sa harap para sa pambungad na presentasyon. Siya ang dating at unang estudyante ni Sir Julio. Kahit na nalaman lang ito. Kalaunan. Puno ang mga bisita, mga kapitbahay, mga magulang, at mga dating estudyante na may trabaho na ngunit naaalala pa rin ang araw na binuksan ng kanilang guro ang klase. Isang sorpresa. Dumating din si Don Sebastian, hindi na isang mayabang na amo, kundi isang matandang may puting buhok, yakap ang ilang lumang aklat na maingat niyang binalutan. Inilagay niya ito sa bagong gawang estante ng aklatan at sinabing, ang kaalaman ay hindi namimili ng nakaraan. Sinumang gustong matuto ay karapat-dapat. Si Maria Ligaya ay tumutulong sa kusina, naghahanda ng tsaa at bibingka. Ang kanyang damit ay simple, walang kolorite. Ngunit ang sikat ng araw na tumatagos sa bubong ay nagbigay sa kanya ng isang payapang anyo, isang babaeng hindi na alipin ng katayuan. Hindi na kailangang tawaging asawa, sapat ng tawaging ina at isang mabuting kasama. Nang tumunog ang kampana, tumahimik ang lahat. Umakyat si Miguel sa entablado, hindi siya nagbasa ng mga tagumpay tulad ng dati, kundi kumuha ng isang papel na may maayos na sulat. Babashin ko po ang isinulat ko, ang pinakadakilang ama sa aking buhay. Garalgal ang kanyang hininga ngunit malinaw pa. Rin niyang binasa ang bawat salita. Hindi mayaman si Papa, hindi sikat, walang posisyon, ngunit siya ang nagturo sa akin na maging tao, magmahal, at humingi ng tawad. Siya ay hindi naintindihan. Pinalayas sa buhay ng taong mahal niya, ngunit hindi siya nanisi. Kung papipiliin ako ulit, pipiliin ko pa rin siyang hintayin tuwing uyan. Isang mahinang hikbi ang narinig mula kay Don Sebastian. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at lumingon. Nakatayo si Julio sa likuran, ipinatong ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Hindi siya umiyak, ngumiti lang. Pagkatapos ng seremonya, naging maingay ang maliit na paaralan. Ang mga matatanda ay umiinom ng salabat, ang mga bata ay naglalaro. Magkatabi sina Don Sebastian at Julio. Tumingin sila sa malayo sa palayan. Salamat. Mahina niyang sabi. Tumango lang si Julio. Ang pasasalamat mula sa isang taong dating nagtulak sa kanya sa ilalim ay ngayon ay kasing init ng isang kumot, sapat para pagalingin ang mga malamig na araw. Lumabas si Ligaya mula sa kusina, hawak ang isang baso ng orange juice. Inilagay niya ito sa harap ni Don Sebastian, walang sinabi, at lumingon kay Julio na may malambing na tingin. Sinagot niya ito ng isang tango, hindi kailangan ng salita. Pumasok siya sa silid-aralan, nagpatuloy sa pag-aayos ng mga visual aid kasama ang mga boluntaryo. Ang papalubog na araw. Ang hangin ay dala ang amoy ng bukid. Ang singsing na damo ay bahagyang gumalaw, na parang isang pagbati mula sa nakaraan, ngunit hindi na isang sugat. Pinanood ni Julio si Ligaya na nagpupunas ng baso sa kusina, ang sikat ng araw ay tumatama sa kanya, nagbibigay ng isang ginintuang kulay. Hindi siya lumapit, hindi siya tinawag, nakatayo lang doon, nakangiti. Hindi nila kailangan ng kasal, ng palakpakan o ng titulo.
Kailangan lang nila ng isang tingin, isang presensya na sapat na para malaman na nandyan pa rin sila para sa isa't isa, kahit na nasira na ang lahat. At doon nagtatapos ang lumang kwento, hindi sa isang romantikong wakas, kundi sa isang tahimik na pangako. Mula ngayon, mabubuhay tayo para sa isa't isa, hindi kailangang sabihin, kailangan lang alagaan ang isa't isa. Sa mga pinakamaliit na bagay. Dahil may mga wakas na hindi kailangan ng paputok, ng damit pangkasal, kundi isang lugar na uwian, kung saan ang puso ay hindi na nagtatanim ng sama ng loob. May mga pagkakamali sa kabataan na inaabot ng kalahati ng ating buhay para matanto, at kapag natanto na, huli na. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa ring tinatawag na pagpapatawad. Hindi para kalimutan ang sakit, kundi para makapagpatuloy ng may magaan na kalooban. Ang kwentong ito ay nagpatibay sa aking paniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangan patunayan ng kasal o titulo, kundi sa kung paano natin tratuhin ang isa't isa matapos ang pinakamatinding sakit. Hindi na hiniling ni Julio na ibalik ang mga taong hindi siya naintindihan, hindi na humingisi. Maria Ligaya ng Kabayaran. Pinili nilang mamuhay ng tahimik, mabuti, at matatag tulad ng bagong ani sa isang payapang bukid. Iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon at paghanga. Gusto kong tanungin ka na nanonood ng video na ito, sa iyong buhay, mayroon ka bang isang bagay na pinalampas na kung maaari, gusto mong balikan para humingi ng tawad? Huwag nang hintayin na hindi na maayos. Ang lahat bago magsisi. Dahil minsan, ang isang salitang sinabi sa tamang oras ay maaaring magligtas ng isang buong buhay. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng aral, mag-iwan ng komento na. 1. Mula saang probinsya ka nanonood? Ibahagi para malaman ko kung saan ka nanggaling. Kung mayroon kang ibang pananaw o katulad na karanasan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng ilang salita. At kung gusto mo ang mga ganitong kwento, mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video na aantig sa iyong puso.